Yes, mga igala, may hapon ka na ito taran og welcome din sa ito paraguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Anyways, mga katambayan, no? Pila ka adlaw na lang bago ang Pasko, pero mas excited ang mga tao karon yun, no? Sama sa kong giingon tong filing pa lang, no? Mas excited ang mga tao karon sa kining ginatawag nato nga eleksyon karong 2025, no? Anyways, mga igala, na po ilaing kabaguhan na pod, no? Karon sa election, no? Kung una, bawal na ang substitution during the filing of certificate of candidacy. Kadto na pud ani karon mga igala, no? Atong mga social media sa mga kuan, no, sa mga politiko, kinahanglan na pud siya iparehistro, no? Well, mo na siya, no, under na siya sa resolution COMELEC resolution number 11604, no? Mga igala, no, asa man tong gipasa sa tuod diri, no, nga kani siya nga mga kuan, kani siya nga unsa ni kani nga kuan iparehistro dapat sa mga kuan, no, nato dinhi iparehistro ang dapat guidelines may gala, no, kan apil na sa campaign kan may gali mo tong traditional na nga na sa kanang sa sa TV, sa radyo, posters na pa sa print, no, karon mo na naman tay social media god, no, which is kuan, no, ang kuan po nato ani mga katambayan po, no, is gusto lang po sa COMELEC po, no, nga mahatagan po og kaning kuan, no, pantay, no, kay kasagad man pud karon mga igala kay lahi man ang kampanya karon, di naman more on katong mga plataporma or kuan naman po mga fake news mo na ang ginalikayan karon sa ato ang Commission on Election mo na mga igala, no, sa atong kuan, no. Anyways, mga higala, no, ato ang balikan, no, ang gisgutan last time, no, sa kuano kapihan sa Bagong Pilipinas, no, kun asa gisgutan nila Attorney Gay Innumerables Mahigala, ang Assistant Regional Election Director, o ni kuano Attorney Michael Abbas, ang current COMELEC 11 current COMELEC 11 Regional Election Director, no, aron mapaklaro ni kung unsa ba gid ni siya nga unsa ba gid tumong gid ani, no. Anyways, mga katambayan, di ata maglangan, ato na silang paminawon. Okay, ngayon, ito na yung innovation ng COMELEC. To monitor ng mga social media accounts, yung mga blogs, yung mga vlogs, yung gamit ng artificial intelligence. Ang ginawa ng COMELEC is they require the candidates or their authorized representatives or anybody, okay, conducting campaign to register their accounts with the Information and Education Department para ma-monitor. Now, yung hindi na-register at nakita, of course, tatawagan yan at ipapatanggal or ipa-explain sa kanila bakit hindi sila or they failed to register. Yung deadline naman is until December 13 pa. Okay? So meron pa silang time to register right now. Kasi if they're going to conduct, of course, online election campaign, yung way ng COMELEC to monitor everything is through the registration of their special website accounts para sa campaigning. Ayun. May mga grupo pong hindi sumasang-ayon sa resolution, lalo na sa Article 5 about fake news. Kasi sa nababasa po namin na napaka-broad na po ng definition of fake news dun sa resolution at sabi nila labag daw ito sa freedom of expression. Anong masasabi natin dito sa resolution 5? Okay. Ito kasi fake news, this is not new to us eh. Ang fake news has been there, especially ngayon na yung may free flow information na tayo through internet, through the social media. So lahat ng information hindi natin mapi-filter eh. It's very broad and yun nga, how do we identify if it's fake? Ang hindi fake talaga, it should incoming from the specific, like us, government agency, yung pinapalabas namin na whatever data or whatever information na galing talaga sa amin is definitely not fake. Now, as to other information outside, of course, that we could not
when ano ba, yung like if it's about elections, of course, the very first thing that you should ask is of course COMELEC. Yung pag-filter ng fake news, hindi namin, yun nga, very very broad ang definition ng fake news. Kaya, just to be sure na if you have any questions, like if it's about elections, you, of course, you ask COMELEC. So, I guess, yun na yun siguro. Yes, isa po ito sa mga pangunahing legal challenge na ipinukol sa amin nung nilabas itong resolution number 064 because this is in a way, sabi ng ibang grupo, abridging the freedom of speech. May kanya-kanya po tayong school of thoughts about it at para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, ito po'y masusing pinag-aralan ng Commission on Elections in coordination with other media groups nung bago ipinalabas ang resolution na ito. Kung babasahin natin, it is more on regulation. Ang eleksyon, dapat lahat, gaya ng nabanggit ko kanina, ay may bigyan ng pantay-pantay na pagkakataon na maisiwalat, may bahagi sa mga stockholders ang kanilang plataforma sa gobyerno. At inaasahan natin sila na magsasabi ng totoo at maiwasan itong fake news. Kaya nga po, pumapasok dito yung regulatory function ng commission through this resolution. Everyone should register their media platforms so that we'll be able to know that these people, of course, pag may sasabihin sila na maaring taliwas sa iba, pwede nating mabigyan ng sanction, mabigyan natin ng pansin kung may katotohanan yung mga nasasabi or naisasawalat through social media. Ang mahirap kasi rito is pag hindi sila ayaw nilang pumasok, Ayaw nilang pumasok, ayaw nilang magparehistro. Kaya nga po, while we recognize their right to question this, sana mabigyan muna kami ng pagkakataon sa Commission on Elections dahil kami sa COMELEC wala naman po kaming hangarin kundi magkaroon ng isang maayos, malaya, makatarungan, makatotoong eleksyon para sa isang bagong Pilipinas. Armando, we are not quite freebie about it. We are just here to implement the resolution. But I think, gaya na nabanggit ko kanina, itong bagay na ito, lumabas ito, hindi lang dahil sa biglaan. So, maaaring pinag-aralan ito at alam ko, kami mismo, gagawa ng fact-checking. At bibigyan namin ng opportunity ang bawat involved parties na magkaroon ng due process. Okay? So, bibigyan natin sila ng pagkakataon na magpaliwanag. At gaya nun, may nabanggit sa 11064 na yung takedown, maaaring na pag-usapan na nila yan sa main office, in coordination with those social media platforms or outlets. So paano po yung mechanism natin, sir, to flag this fake news? Actually, we don't have details about it. Okay, maybe another time to discuss it thoroughly. So, if ever ba na may fake news tapos hindi siya ma-flag, pwede pa rin po ba siya makasuhan for violating the resolution? Yeah, I will give them all the opportunities to answer. If should we find any post or like manner na malicious, etc., or we can categorize it as a one falling under the category of fake news. For local positions po ba, sir, or for local candidates, may monitoring po ba gagawin yung mga local COMELECs natin? Yes. Buhay na buhay po yung ating
ang ating mga opisina, no, mayroon po tayong municipal, city, provincial, and regional coordinating centers. Pero yung pag-file ng kaso, sir, kailangan pa ng complainant or may motu proprio ano pa? We will look at it when it comes to us. We may file it motu proprio, or we will require any interested parties to file a case. So, kung walang magpa-file tapos merong mga violations, sir, motu proprio. Pwede kaming mag-initiate. At ito yung pinaka-importante dito, i-observe natin yung due process. Okay. Kay Attorney Fatima, ma'am, sinabi niyo kanina is your office is handling the filing of cases. Paano po yung yung parang sistema po nito if ever na walang magpa-file ng case? Kagaya nga ng sinabi ng director natin, Sir Armando, is that the COMELEC can file motu proprio cases against all the aspirants that are in violation of 11064. But then pag meron po tayong case, meron tayong complainant, they can either, I'm assuming, no? Meron tayong task force, it's either the KKK, pwede nilang i-file directly sa regional office, sa OEO, sa OPES, or maybe they can go directly doon sa law department. So, lahat ng avenues na ito pwede. So, walang hierarchy po. Walang hierarchy po. It's just that what will happen is that if it is filed doon po sa national, if the national will give it back to us sa ORED, sa regional office, magkakaroon po tayo ng memorandum directing the ORED or the Office of the Regional Election Director through the Regional Election Attorney na mag-conduct ng investigation. Take note po, before we can file, recommendatory po tayo dito sa baba. Tayo po yung gumagawa ng investigation. Tayo po yung nagpapatawag ng clarificatory hearings. We are giving all the parties opportunity to explain bakit final, bakit hindi, ano ang defenses nila, and then we will be the one to make a recommendation as to how we would want it or how we saw it that it should be resolved. Ang final say pa rin po talaga is nandoon sa taas. Yes po. So, mga katambayan, no, ang pagpasabot, no, sa duha ka election director na may anyways, mali, sa tong Assistant Regional Election Director o sa to ang COMELEC Regional Election Director, no. So I hope klaro na ni siya sa ato ang klaro na ni sa atong katawhan, no, nga mga nung kailangan siya. So dili siya para lang sa kanang ginatawag nato nga pagkitil, no, pagsikil, no, sa inyong freedom of expression, no. Well, bawang gud pero wala lagi. That's not to, but i-regulate lang na siya kung sige na bawal. Ay nako. Anyways, hay nako kay daghan kayo daghan kayo kanang purveyor sa fake news, tapos mo gyapon freedom gyapon, di ba tapos wala po batay freedom pod nga makakuha og tamang impormasyon nga dili puro fake news. Ay na lang. Anyways, mga katambayan, balik kita man lang sa importante pinumdum niya to si Bianan. Yes, balik kita mga higala, no, diri sa to panag-uban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Medyo luya pa pero pilangan na dito. Kaya nagi sound effects. Anyways, mga katambayan, no, padayon natong hisgutan, no, kaning about sa kaning kaning sa suhulan din sa to sa although na naman tay pag-ulan no last September, no, nga nag-increase ang ato ang suhulan mga higala, no, diri sa to minimum wage mga higala. Pila na ba gid sa Davao Region minimum wage, Davao Region minimum wage, no, hindi pagawa sa to ang na dito sa 400 last September 1 effective na sa non-agriculture na natay 481, no, 481 mga higala, no, sa to ang suhulan din 476 pero napamantan ni sa ba kay even gani ang bang mga media practitioners mga higala underpay na may uban nga dili uban minimum wage lang, ang uban pod kay underpaid, uban kay na mga sila sistema may higala, no, pero di na to balik kay pod ba no nga nasa yung ani nga buhat, no, ang uban ta nagapaglaban mga higala pero ultimo OT
no, di pa mahatag silang kumpanya mga higala. So mo na mga higala ipangutana sa itong mga kaubanan, no, sa Department of Labor and Employment at even sa NLRC mga higala, no. Ang estado, no, pila na ba na inspeksyon ni ini, pero una namang gibutiyag sa kining kuan sa dole mga higala, nakulang gid sila sa tao. Mo to nga nanghangyo sila, no, nga kinahanglan dugangan dapat sila og tao kay para ma-inspect na ng mga thousands of establishments din sa Davao region. So kung unsa na mga higala ato paminaw, no, una si Attorney Randolph Pensoy mga higala, ang Regional Director sa Department of Labor and Employment, o si Attorney Nelia Cedillo mga higala, no, ang regional executive labor arbiter mga higala sa National Labor Relations Commission 11, no. Paminaw na to. Thank you for that question. Actually, we have, but I don't have the numbers. It would be unfair giving the number or the figures that are not accurate that we have. You can have you. You can contact. I have my staff to communicate with you, sir, so that we can give you the accurate of those that being monitored and compliant and non-compliant. I issued a compliance order, and there are those who already comply, and there are those who have not. As I mentioned, they can resort into a amicable settlement, and for those who have not, as I have told you, there is a new law, double indemnifying for non-compliant. Pag nandoon tayo sa wages or sa mga minimum wage, maging doble yung hinihingi ng empleyado. So with the figures that you asked, sir, I render my apology. I could not give the accurate numbers that we have now. Pero sir, based sa inyo ang monitoring, sir, unsang industries kadaghanan low ang compliance rate nila? Okay. Actually, we should be honest. I should be honest also saying we have these micro, small, medium, and large. If you have micro, yung mga establishment na less than or 9 below, most of those who are non-compliance are doing micro. Hindi nila kayang yung yung minimum wage. Yung micro small, then small is 9 to 50 ata. We have new approach of this, how this industry establishment in compliance with our labor standards. We have this adjustment measure program. Technical advisory visit. Sorry, nagkaramburan ko lang programa sa Dole. Technical advisory visit is for us, Dole, to assist them so that they can be compliant to the labor standards requirement. Also with occupational safety and health. Muna mo ang invite na mo ang mga micro or ang small ba, most of them are micro. Kaya ang kasagaran sa mga pardon my words, nag-violate sa atong minimum o sa atong labor standards, kaning mga gagmay na solution. So, amo silang yawag, kung pwede, ato silang tabangan, i-orient nato sila, tabangan sila, panahon nato kung saan nato sila pagkalibre, para may silang compliant to the requirement of the labor code of the labor standards. One of these is the minimum wage requirement. Okay, so in addition to what RD Pensoy has said, namin na-obserbahan doon sa mga cases na among nanulod diya sa mga opisina. Mostly, gamay na lang ang underpayment of wages ng nisulod. Kay, I think because of their visitorial power sa routine inspection, I think that is one of the the good product they have. So, wala na akong naobserbahan na insofar as my cases are concerned, usually nala sila sa minimum wage ang mga nakuan. Except lang itong mga kanayan, as what our defense has said, itong mga micro business. So, usually ang depensa nila is BME, which is exempted from complying the minimum wage. So, kinahanglan po na nila pamatudan na BME sila. Barangay Micro Business Enterprise, BME. So, they are exempted from minimum wage requirement. So, nana po na sa kuan. So, syempre, as what Arbiter Galicia said,
based with sa facts and evidences presented to us. And it's not because nga kani, taga-simbahan ni, or sa bansa, or basta dili ni security agency, dili ni magkuano baya sana. Magtanaw gid mi sa facts and evidence presented before us. So that is one of our that is our adjudicatory function sa NLRC. So I think napud ang dole ang adjudicatory function. So, mga higala, no? Ang ilahang ang pahayag ni Attorney Randolph Pensoy, mga higala, o ni Attorney Nelia Cedilio, no? So, gingon ni Ma'am Cedilio, mga higala, based sa mga cases ng ilang nadawat sa sa tawagan ni ilang nadawat sa NLRC, wala na kaayo tong tong underpayment, no? Or dili wala nakasunod sa wala nakasunod sa kaning si tawag ana kaning nakasunod sa kaning minimum wage, no, nga gitakda sa atong dole. So gamay-gamay na lang gid daw, no, ang kaso ngayon anay. Anyways, mga katambayan, wala tayong oras hangtod sunod po na usab dinhi sa to panaguban sa atong tunumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Hangtod sunod po mga higala sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, mga higala, daghang salamat ug maayong adlaw ang pingta kanunay, mga katambayan.